Kauban nato karon magakanyag dinhi sa tuang Tulumanon, Davao del Sur karon the Provincial Administrator's Time ang tuang multi-awarded peso manager sa tibuok Pilipinas o tibuok Rehiyon 11 ang Vice President Executive sa National Peso Managers Association, and at the same time he is also the President of Peso Managers all over Region 11, the very capable multi-awarded peso manager Mr. Rolly Impas. Brad, may hapon. May hapon no, manyag nakapunon sa tanan. Karong adlaw atong gipahigayon ang job fair nato diri in line sa pagselebrar nato sa ika-59 na celebration sa araw ng Davao del Sur, Makaabang Hero. And this activity, we have partners ng mga job placement offices. No? Kumbaga pa, kung sa LGU, muna ang peso managers, kung sa Wimitok of Job Placement Officer, muna siya ang ang peso sa mga eskwelahan sa diri sa Davao del Sur. So unsa man ang mga eskwelahan na sama sa GPO, sa UMDigos, Turiso College, Politing College of Davao del Sur, Davao del Sur State College, Mediatrix, and UM Bansalan College. UM Bansalan College. Yes. Now, Brad, it's been a while that you have been organizing iniining job fair. What makes this different from the other job fair? Well, every now and then, namo yung mga difference, no? In fact, this job fair, this is very memorable considering this is part sa araw ng Davao del Sur. Number two, there are a lot of companies nga ni join, and of course some national agencies nga nihatag po silang serbisyo silang opisina. So mo ni ang nakapasahi niini nga job fair karong tuiga. Yes, isa po na ni is very memorable po on the other side because this job fair usually dito ni ipahigayon unta sa Grand Mall, no? But considering sa time karong panahon ng medyo na linog-linog. That is why upon the advice of Vice Governor Marcagas, safety first sa mga tao ang atong pagkabaton. That is why we nihangyo ta nga we will use this Tabliso Gym para in the event nga naay linog-linog pagtayog ang nato mga tao, mga job seekers and employers and staff, safety kayo tungod kay naa naman ta sa ground lang. Gawas pa sa bana, dili na sila angay mahadlok. Dili angay mahadlok. Okay. Kay open area. Yes, nakita nimo nga paano kanang lusot-lusot lang ang hangin nga anytime pwede sila bisag asa mo lusot. As an organizer, Brad, unsay imuhang impression so far? Sukad kay ganiyang buntag hangtod karong hapon, pipila na ba kabuok mga participants nato nga misalmot ini ato ang job fair? Well, ang ato ang nakita based on the attendance nasa mga sobra na sa mga 400 kabuok ang nakuan, ang nang-apply, no? But in fact, as of this moment, nanay mga almost 40 kabuok ang na-hire on the spots. During the application, i-hire dahil sila automatic sa mga employers. But ang uban ani, near hire subject for evaluation pa to submit their documents dito na mismo silang opisina. But for now, nanatay almost 40 nga na-hire on the spot sa mga company. Okay. I find this very interesting kaning gitawag nga HATS or hire on the spot, Brad. Can you tell us more about this? How will this impact o sa makadako ang implication niini sa mga job fair nga sama niini? It is very important nga ang mga companies mo hire on the spot di sila. Why? Aside sa nga nakita nila ang companies, nakita nila nga potential nga worker, ang uban dili na gusto nga mato pa sa lain. That's why ila nang i-hire dayon, no? Tungod kay ni fit sila sa qualifications nga ilang gi-applyan, no? Kining mga companies nga naa diri, mga employer kining mga companies representative, they are authorized to hire directly sa mga potential workers. Monay kwandra nga ilang gid i-hire kay sayang mo pod ang kuan nga naman ang ilang ipangita nga mga workers. In the past job fair, Brad, unsa ba compare sa karon og sa before, mas daghan ba karon ang na-hire on the spot or mas daghan ang before? Well, dili sa magparehas, no? Dili magparehas. Pero last year, dito man to sa gihimo sa mall, no? Daghan-daghan po to. Karon
medyo gagukod pa. Okay. Kay depende magugod na sa qualifications, sa positions nga gi-applyan. Actually, almost 1,000 ang ato ang mga positions karon nga na-solicit. But siyempre, the companies or the institutions dili mo po na dayon idiga dayon ang mga positions tungod kay very vital po na silang operations nga they will find applicants nga mo fit good sa mga qualifications. So usahay man good na yung mga positions karon diri mismatch ang kanang ilang gi-apply mo nang dili sa pwede, no? Pero gina-encourage gid nato ang mga participating companies dili aton job fair nga mag-hire on the spot gid sila. Yes, we encourage them to hire on the spot good, no? If possible kay ang may tabang mudana doy po kayo mga Participants. aplikante Mm. nga nagkuano ka ng effort gid sila nga apply. Pero kung makita nila nga potential, hindi po ilan ang i-hire. Kabalo na po na sila kay usually some of their companies naga-join na kunis lag job fair. Kabalo na po na sila ang role nila. Sa kilid, Brad, natin nakita dito sa ni TVET Skills Expo. Unsa mo po di siya nga activity? Naay associations sa mga Tibet diri, associations kay Tibet Technical Vocational Education kanang mga eskwelahan man no, sa Techbook na nag-showcase po sila sa ilahang mga skills sa nga gina-offer. That is why naay mga skills demonstration nga ilahang gi-offer para makita po sa katawhan nga their schools, their institutions nag-offer po dahil mga skills nga mga na pwedeng magamit na pwedeng magamit sa mga gusto mo gain of skills. So, naay mga skills demonstration. Okay. Dini karon sa tong TVET Skills Expo, pila pud kabuk atong mga participating schools or mga training centers? Halos tanang schools diri, I think murag 7 schools nga Tibet schools nga ni join nga nagpakita sa ilang pagsuporta kay Governor Ibon kay Vice Governor Mark Agas nga ni join sa job fair kay ilang gipakita aside sa nga skills competition ka skills demonstration ang ilang gibuhat nag-skills profiling po sila. Okay. No? So naay mga nanganihid diri nga ilang gi survey o ilang gi profile kung unsa ilang gusto nga mga skills kay tawagan sila kung naay mga available slots. So, pero wala sila diri ga murag enrollment, wala sila inana. Wala sa enrollment. Or kana nagapanghatag sila o kinini ang mga cars, Wala, ang ilalang gibuhat karon diri is demonstration lang yun. demonstrations and profiling. Kay every now and then kanang mga ilang ibang profile ilan ang tawagan kay namay mga slots karon sa TESDA. No? Nga available slots. So ilan ang gitawagan nga ilahang gi sulat nga mga skills available. Okay. So muna na nga time kung patawagan sila, na sila atong murag sa tawag ini, katong card gikan sa TESDA nga libre sila maka-eskwela, inana ba na? Katong voucher. Voucher. Once tawagan sila, ko say available slot man na siya. So that is free. Okay. Libre naman na siya. Tawagan sila, ko say ang ilang record na sa TESDA o na sa mga TBIs Okay. nga na-slot for certain trainings. So, kining tanan nga mga schools karon diri sa Dakbayan sa Digos, nag-join sila sa tuang TVET Skills Expo. Yes, di-join sila. Munang atong gibuhat karon diri sa tuang Kapitolyo sa tuang job fair, not only job facilitations but also skills demonstrations and profiling. Okay. Namon po uban diri graduate na sa silang 4-year course but they still go to technical trainings kay nagamit po nila sa kuan kanang sa company po, no? Just like what happened last week. Ang atuang gipang-hire nato more on overseas. Pero in fact kato nga time isa lang ka agency nga naadri nag-hire slag mga butcher, mga meat cutting, kanang mga car washing. Nasa mga almost 600 kabuk aplikante for 2 days. No? That is ang country ato Canada, New Zealand and UK. So it was through the facilitation of your Yes, office. through sa atong PESO office. So karong adlaw it is more on local companies, local hiring.
wala tayo overseas ani. No kay nangatigay na to ato ang special recruitment last week. That is more on overseas. Kini local hiring sa diri lang trabaho ni sa Dilsur and some part of Davao City. Kini atong gipahigayon karon nga TVET Expo, Skills Expo, it goes without saying that we have a very deep relationship with training centers and schools diri sa tuang probinsya sa Davao del Sur. Yes, no. We're so lucky here in Davao del Sur tungod kay ang ato ang mga schools open kayo sila sa mga opportunities. Ilang yung diskutahan ang atong probinsya sa Davao del Sur nga ang leadership sa probinsya sa Davao del Sur open no? Open to all opportunities. Na wala gyud gitaguan. Kung pwede kutob sa gusto ihatag gyud ang mga opportunities. Through the flagship program sa iHelp iShare to wala man jud kana. And part sa tuang iHelp iShare kining education mo na ni karon part sa tuang pag-facilitate. Unsay gihimo ni Rolly Impas para nga ang ato ang mga companies every time nga magpatawag ka or mag-organize ka og job fair, the companies not only coming from Davao del Sur, not only from Vigo City, but coming from the different cities nearby province of Davao del Sur would join you. Unsay ginahimo, unsay gihimo, or unsay magic, or unsay naa ni Mr. Rolly Impas? Actually, atong ginabuhat ni naman tayo mga constant communication ng ubang company to because we tie up with Dole, no? Namay mga companies forum nga ginabuhat every now and then or quarterly ang Dole. So nag-a-appeal ta dito, nag-join ta dito, nakig-mingle sa mga companies. We inform the companies nga in the event we have job fair or they have job vacancies, they can invite PESO offices, especially in the province of Davao del Sur. So, linkages lang yun ang atong ginabuhat. And the companies here in the region, especially in Davao del Sur, they are so aware sa PESO nga pagtabang sila. No? Kay, wala matay gipangayon nga pa, wala matay fees. No? Tabang lang kita. Ang panani, tabang sila, of course, ang makabenepisyo ang katang mga job seekers nga taga Davao del Sur. Kaya ito mas silang gilink aning mga kumpanya. Kini ato pagpahigayon og job fair, Brad Rolly, how impactful will this be to the society and the economy in general? Well, it gives a notable impact no sa atong community. Why? Number one, ang mga job seekers dili na kay sila maglisod pag pangita og mga kumpanya nga naman ato naman gitapok because normally kung ikaw job seeker mangita kag trabaho nga dili siya in job fair lisod kayo remember ang kini mga kumpanya ni dili pini siya in one area no lahi-lahi ni sa mga barangays lahi nga lungsod or cities nya ato silang gitapok so that is a big impact sa mga job seekers. Why? Ang opportunity ato nang gihungit sila, correct, ato nang giduol sila. So, dili sila maglisod. So, another thing is kung na may dili sila matagaan na yung opportunity, naka-learn sila nga nadi ko something lacking atong pagpang-apply nako. So, even now and then ang mga misses nila sa pagpang-apply kay dili man gitanan gid madawat, part of silang learning they will improve more. Muni ang diferensya sa sauna ug sa karon, no? Kaya sa tuwa mga bats nga pagidaron na to, maglisod in taon tag pagitag trabaho. Ay, oo, kito sa atong time siguro magunahon na pa tag asa man dapitan no nya. Oh. Lisod kayo ba? No. But for now, sayon na kayo sa ilahang level because kita man ang presidente sa whole region no. Part of our monitoring that all LGUs nagoy pagabuhaton na ini. So every year kung pila ka LGU ang Davao del Sur, kung 11 LGUs including the province, so basic 11 ka job fair. But there are special occasions nga atong ginabuhat nga dili lang nato itunong og araw. For example, Labor Day or na mga special day nga nakita nato nga kinahanglan gipud ano po siya. In other words, kung we have 11 LGUs all over the province, that will include the provincial government of Davao del Sur. There will be at least no in 11 unya plus special occasions 22 kanan. No, kanay mga special occasions so kuan gid siya. Kay
not only malanggot po LGUs ang nagkandak aning job fair. So doon ay mga, Naay mga- private organizations. Na private organizations like kining mga GPOs. Mm. For example, UMDGOs, na naman sila job placement office o job officer. So they could conduct job fair sa ilang mga graduates. Exclusively sa ilang graduates. Labi na kung dyan kayo, kung dagan ang mga graduate in a year, they could conduct job fair. Of course, ang mga PESO managers, support din na sila. There is no question as to local government units organizing job fair. No, wala man tayo maginansya ana, di ba? Wala. Pero what about these job placement offices like UM, mga private organizations? Kung sa mailhang maginansya ni Brad Rolly? Ang ilaha lang yung conviction nga makuan parehas sa muabag kanang ban ba kanang mandate nga tabang gyud. Tabang na sila kasi siyempre kung ikaw job placement officer sa imong school gitagaan ka ikaw may gi-appoint ra, that is also a big kanang accomplishment po na sa eskwelahan mismo nga ilang mga graduates, ilang mga products sa certain schools na hire, no? So ako product mo ko sa one of the schools sa Digos, sa UM. So, proud po ang UM sa ato nga nahimo na tang kanang tawag gani kanang nakatabang na po society ba nga ilang product, ilang graduates, ilang alumni isa na karon sa mga movers nga mutabang po sa mga bagong graduates. In other words, ang mga private organizations ng mga job placement offices kung mag-organize yun ini isa ka dako wag yung maginansya. Wala. So, klaro ko na ito na, kaya Wala. basta una mga tao, Brad Rolly ba, nga nani sila porsinto gikan sa mga companies nga maka-hire og mga trabahante. Ang amo adri is zero fees. Wa gid mi bisag piso nga gi-collect sa mga private companies. Ato lang ni diri through our linkages sila through posting sa social medias and other groups atong gi-post nga na opportunity. Of course, kung inaning opportunity like in here in Davao del Sur, natural po ni sila ang katauhan labi na tong ma-hire. Magpasalamat sila sa present leadership through Governor Ibon Cagas and Vice Governor Mark tungod sa para sa ilang programa through the facilitation and initiation sa itong opisina, nakatrabaho sila. Because dili man pwede ipang-hire ni mga graduates sa mga LGU nga himo ang job order. No, di man putanan. That is why ang atong opisina sa province sa PESO nakig-linkages sa mga private companies para ang mga graduate dili na magsigiyang ungo sa mga LGU. At least sa company na sila mo diretso. And kung ma-hire sila sa company, taas kayo ang posibilidad nga mahimo sa regular. Because it is mandated sa tuwang labor law nga once nga maabot sila og 6 months, 6 months. o 6 months, di pwede na sila ma-probationary, then later on ma-regular na sila. In other words, ang benefit is symbiotic, no? Makatabang ta sa mga companies, nakatabang po sila sa tuntuyo nga mutabang ta sa mga tao. Yes, mugin na siya. To sama tong gingon mo niya, wala tay fees diri. In fact, kita pa ang nitabang og gasto para sa sa food provisions, no? O sa paning mga assistance nga atong gikuan, but more on food gid ang atong ginahatag libre, di ba? Sa mga companies nga di ba pwede nga atong pakanon tanang Correct. Tanang mga tao nga apply din man pwede. That the committees, the staff and the companies and national agencies nga naadri kita ang nigasto, ang probinsya ang nigasto. Number one, dili na mahasol ang mga applicants nga magsuri-suri asa dapita mga to, di na sila makagasto. And in the same manner, ikaduha, ang mga companies dili na po mahasol mag-conduct silang kaugalingong job fair para mangitag trabahante. Yes, no, tungod kay nalaman sila kato. For example, na sila dili ma-hire on the spot, but through sa next level na sila yung mga bagong opening nga mga positions. So, kato ilang mga na-compile nga mga resumes, pwede na lang magamit. Either way, gihungit nato sila ha. Yes, no. So, ano lang ang importante ang kalipay mong sa ni Governor Ibon o ni Vice Governor Mark Cagas nga ang mga programa sa probinsya maabot gud sa grassroots level. Brad, nakita man nato no ang imuhang kakugi
niining with respect to job placement, with respect to job fair and all other programs kana mga pag-provide og skills development training sa ato ang mga kaigsunan, pag-provide og minugbo nga panahon nga trabaho. What else ang pwedeng ma-expect sa mga tao sa Davao del Sur gikan sa imong opisina? Ang atong opisina, no, aside sa job facilitation, isa mga sa major task na to is ang pag-develop og mga young people na makat-on o makapadayon silang kurso. Oo. Kurso, both technical and college, no. So ang atong opisina every year nag-hire tag mga bagong scholars. But in fact, kung i-propose sa opisina ni kay Gob, ibon kay Vice Governor Mark and to the committees sa Education Committee nga akong i-propose nga nahuman naman ang atong araw ng Davao del Sur, hapit naman Ginoo, July 1 after this ani by second week or third week and hangtod fourth week duha ka semana i-open na to ang link for application. Kay karon magong panahon na pinasahi ang ato ang pagpangdawat og mga aplikante. Dili nito sa una nga magdala ka sa imuhang requirements, ihatod sa opisina, then dugay kayo ba nyo, taas kayo kung labi na kung magkadungan-dungan. So karon hapsay kay online ang ilahang application. With the time frame nga 2 weeks ato nang i-close, after ana ato nang i-consolidate by municipality, then the schedule of exams is by municipality. Okay. So dili kayo unlike sa una ba nga maabtan tagtungang gabi ga-examay pa ta. But for now, ang katulang muani sa examinations, mura to ang pwedeng muani. Kung sa nga lungsod, for example. So after scrutinizing the documents. Yes, after scrutinizing and after kanang pag imuhang tawag gani, segregate by municipality man ta. So, mo na that's the time na one is like diri. Usa ba ni doon na ba'y kuta kada munisipyo or magdepende sa kining kuan, magdepende sa ilahang resulta sa evaluation? Partly katong yung mga higher mga exemplary nga mga nagkuha mo gitong priority, but kung halos tapos lang nagka-pare-parehas og score, we have to siguro prorate sa number of applicants sa usa ka lungsod. Kay for example, kung karon nga time 1.5 ang ato ang bakante, niya kung 1,000 ang taga-Digos, di po pwede nga taga-Digos lang masulod. So tagaan po natutog opportunity ang ubang mga lungsod. That's why atong i-prorate ang base percentage sa number of applicants. Okay. So mo ni ang mga palabuton. Mo ni ang mga palabuton gikan sa mga opisina. For over the years, ang usa ka Rolly Impas, nakita nato no that you are doing your best sa imong trabaho. Have we seen enough of Rolly Impas or do na pay lain pa ikabuga sa Rolly Impas? Well, ato lang i-sustain, no? Ang ato ang mga activities and programs nga gi-mandate ni since the time pa ni Governor Dudok Agas, the Governor Mark and now Governor Ibon, kay in place naman gud ang program nato. So ato lang siyang i-sustain and kung naay mga another opportunities pa, ato putong lang siya. And there might be some more innovations. Yes, actually ang I Share program to naman ni innovations nga nahitabo, no. So sa para gapon ani, actually na pwede tayo isa dayon nga ginabuhat nato nga atong gipalapdan kining atong pagtabang sa mga individuals diri sa Davao del Sur nga katong makasave sila nga makakuha og license, no. License on sa driving. Okay. Kay natay tie up karon sa LTO nga kining free nga theoretical driving course. Kining free theoretical driving course, kung imo ni siyang tinud-on, this is a 2 days nga seminar. At the same time, the aplikante magbayad din sila og mga 1,000 plus. But because of our collaboration with LTO, province LTO nga collaboration through our office, nakalibre sila sa theoretical nga driving course. No, ang ila lang Saan bayaran. pag-apply ani? Ang atong gibuhat karon
katong mga wala pag yoy ISP, wala yung mga lisensya, atong gibuhat karon is ato ang naputay link ang gina open sa sutong social media na mag-register sila. Kay per engagement based sa atong schedule, kuan lang siya 70 lang sa ka-head, ka-slots. Kada course, kada higayon. Kada higayon. So, starting karong para sa arong-araw ng WSUR, June 20 and June 27, 70-70. So, nanatay 140 kabuok nga nakakuha og mga SP. Naka-free theoretical. Then for the month of July and the succeeding months, nanatay upat ka schedule, no? Nga ato ang ginapangay sa LTO, nakita ang mo-provide og mga aplikante. Na certain day exclusive lang gina siya sa pagkuha og mga SP. So for the month of July, July 2, July 7, July 18 and July 26 or 25, muna ang mga days nga kita ang mo-provide og mga aplikante for theoretical driving course free na training diya sa GMOL ginabuhat. Libre sila sa theoretical driving course. Unsa lang may ilang bayaran? Ang ilan lang bayaran, ang SP nga 250 pesos ug ang medical nga 550, total 800. Unsay nakanindot? Instead nga 2 days nga theoretical, gihimo na siyang half day, no? Dayon inikahuman anang half day nga training, mag-process dayon sa silahang SP, within the day makuha din nila ang SP. So, naaman po tayo training on, naaman tayo scholarship on driving. It could be, kung nasa sila in advance dayon, nga gusto din sila magkalisensya, pwede sila mubayad as kanang mubayad diretso sa school kung gusto din sila magpaton o kanang license. But kung medyo alanganin pa sila, natay technical nga training or textbook nga scholarship diri sa province nga ginapahigayon. Although dili sa kadayon kadako gyud nga para sila dayon matanan ma-accommodate, but we have a budget for that. Alright. Nga pwede silang maka-avail. Okay. Thank you very much, Brad Rolly, no? Thank you so Ubay-ubayan much. mga kanyag nga tuang na dungog ng mga information coming from our Provincial Peso Manager, Mr. Rolly Impas. Brad Rolly, tagaan tagag panahon alang sa imuhang closing statement sa atong mga sukinting Thank you so much, Kabanghero. Thank you for this opportunity. And I would like to inform the public na kung nasa sila yung mga importante nga mga tuyo when it comes to scholarship program sa province under the leadership of Governor Ibon and Vice Governor Mark, they are free to visit here. And also sa mga job seekers nga wala nakaabot karon sa tuwang job fair, you can still submit your resume sa tuwang opisina para in the event nga naay mga company nga nangihan og mga workers, we could endorse your or we could endorse or inform you nga you can apply this company kinangihanglan sa mga worker. Mura na among pinaka basis nga matabangan mo. Please send your resume para matabangan mo na mo kay binoon din man good naay mga company nga naga-duol sa ato and they need this type of mga jobs. So once again, thank you so much and mayong hapon katutunan and happy araw ng WSUR. O kato mga kanyag, si Mr. Rolly Impas, agato ang Provincial Peso Manager. Sa ngalan ni Governor Ibon Ronya Cagas, Vice Governor Mark Douglas IV San Cagas, ug sa ngalan sa mga kaubanan ng mga empleyado sa Kapitolyo sa pagpanguna sa tuang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzales. Kini lamang inyong galag-alagad sa kanginan Hero Gustavo Gauhiro Arieliano Ondalok, Manamirit Kibingon. Ang panagiusag panagtapayayon sa mga tawang nabawin sa bukatan. Hoy tuburan sa paglamong pag-uswag ng atong lalawigan. Nagsalamat, dalay ko na Diyos. I love Davao del Sur. Dakbayan sa Digos. Ligog mako ikaw. Thank you so much.